si Mayor Mike Rama ng Cebu City. Mayor, maayong buntag. Welcome po dito sa Pulso ng Bayan. Yes, sir. Yes, makakasama po natin si Attorney Harry Roque, Admar at Jade po, Mayor. Yeah, Admar at saka si Jade. Yes, sir. At si Attorney Harry. Yeah. Ano ba ho ang tingin ninyo, no? Alam po namin na hindi nyo nalaman na may ganyang kaso kayo at bigla na lang nalaman ninyo sa balita, no, galing sa inyong mga kakilala na nakakita ng preventive suspension. Ang tanong ko lang po, sa tingin nyo ba may kinalaman ito doon sa Maisog Rally na ating ginanap dyan sa inyong syudad? Hindi naman maisog yung pinag-uusapan sa rally na yun. Pinag-uusapan yung issue on People's Initiative, nagiging secret initiative, and it practically officiated with a congressional initiative. Itong nangyayari sa akin, best of friend, Guinness Book of Record to. Alam mo bang Guinness Book of Record? Yung lahat ng mga kaso, may pinile ako against the governor, office of the president. Napakalalim ng kaso na yun. Yung abuse of authority na pumasok yung gobernador sa city of Cebu. Pumasok yung gobernador sa tubig. Tingin ko mayroong, I wish I'm wrong, it's business proposition. Pumasok yung gobernador in the guise of protecting Cebu City's constituents. Hindi naman na constituent yung Cebu City. I am the mayor and the highly urbanized city chief executive. Pumasok, yung mga kaso na pinasok ko dun sa office, kasi yung bus rapid transport system na nagsisis and desist order, wala pa namang resolution. Yung kaso na plunder na tinabaho ko, part lang yan, yung nangyayari ng garbage tipping fee na talagang pinail ko sa ombudsman. Kahit yun, trabaho ng NBI, wala mang resolusyon. Ang ganda naman doon sa lokal na ombudsman. Itong preventive suspension, kaya Senator Secretary, best of friend ko, ito ngayon. Alam mo naman anong preventive suspension? Alam ko yan kasi ako, corporate lawyer, labor management, at saka government, exposed ako on matters about all of this. Meron akong law firm. I am attending to management. I am also sitting down on a tripartite level. Nagiging presidente po ako ng PABA. Ibig sabihin, alam ko yung ano yung ibig sabihin ng preventive suspension. Yung preventive suspension, alam niyo yan eh. Kung ikaw yung direkta na talagang committed an act, hindi ko mga intindihan. Wala nga akong kaming 6 at 7. Hindi nga kami binibigyan ng chance. Sabi complete na ng complete. Mabuti pa yung noon, mayroong complete sa MCWD. File at the ombudsman. Binalik sa akin. Ako yung to take action. Kaya ito nangyayari ngayon. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit ang bilis? April pinapile, suspended na ako preventively on matters about salary. Hindi naman ako gumagawa ng salary payroll. Ano ba yan? Oo. Well, ang sinasabi niyo po ay parang mas posibleng may kinalaman ito sa inyong relasyon ngayon sa governor ng Cebu Province. Pero pare-pareho po tayo umakyat sa entablado ng unity. Kailan po nagsimula itong break of unity dyan po sa Cebu? Alam mo naman na Secretary Harry Roque, yung pag sinasabi mo yung unity, Marcos Duterte yan. Hindi ko nga alam, nag-aaway na ba si Sara at saka si Bongbong? Gusto ko malaman yan. Kasi pag nag-aaway na yung dalawa, ano ba yan? Are we drawing now the line? Hindi ganun dapat. Kasi palagi kong sinasabi, yung nag-prayer rally doon sa Cebu City, which practically I issued the permit because that's a constitutional right.
Second, lahat ng peace and order, safety, at saka even health, we have to extend in view of it's a gathering of people. Number 4, kaya sinasabi ko, kinausap ko nga si Secretary Dingbong Mendaldía, saka nakausap ko rin si Secretary John Ibasco na yung pag-ilalin natin with emphasis that Cebu City is not for sale about yung People's Initiative. Pangalawa, wag naman ayaw na ayaw ko kasi ako yung nag-organize. I'm a full supporter of the unity. Marcos Duterte. Kaya ayaw kong kikita ng tarpaulin or whatsoever na papasok yung mga profanity, papasok yung attack to the president. Ayaw ko yun kasi sober yung pag-uusap namin, especially me and Tito Alvarez being the president, ako naman vice president of the Visayas, si President Tintigong, chairman namin, clear yung pag-uusap namin. Focus lang tayo on this matter of tinkering the constitutional provision. Kaya pagbalik natin itong issue na to, ayun ko, kinukunik ba nila o mas mahal nila ang gobernador o nakalimutan nila yung participation ko on having to stood right away for BBM when Bongo did not anymore and relinquish his desire to be a candidate for president. Tapos pumunta agad ako kay Bongbong. Pangalawa, ikakilala ko naman si Inday. So, I was more comfortable of a unity, and that is Marcos with Duterte. Kaya marami nagtatanong sa akin, is this being connected or that I have been oppressed? Justice is not being served here. It's a very clear, talagang, I do not know, is there such a thing as double standard justice?